Alright, mapagpalang gabi sa ating lahat. Dito ulit ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, Pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Manalim Simpook, Hinubaan, Negros Occidental. Patuloy po tayo sa ating series of lesson na The Biblical Doctrine, 7 Approaches in Understanding the Doctrine of Biblical Trinitarianism. So ngayong gabing ito mga kapatid, nasa pangalawang lesson number 2, na pamamagatan po natin the individuality and generality of God. So sa lesson po na ito, mapagpag-usapan po natin ang patungkol sa individuality ng Diyos. O di kaya itong generality. Ang ibig sabihin po ng generality ay mismong tinutukoy yung Trinity na Elohim, God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. So, ito po ang ating text ngayong gabi. Babasahin po natin ang 1 Corinthians chapter 8 and verse number 6. Sa lahat po ng ating mga tagapanood at sumusubaybay sa live na ito, aasahan po ninyo na marami ho kayong matututunan. At napakaganda kung itong mga verses na ating babasahin ay isusulat po ninyo. By the way, you can play it back again pag matapos po ang ating live for the sake of study. So babasahin ko na po ang 1 Corinthians chapter 8 and verse number 6. The Bible says, "But to us there is but one God, the Father, in whom all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him." Manalangin po tayo. Amang banal, dakilang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, puspusin po ninyo ang inyong abang lingkod ng kapangyarihan na nanggagaling sa itaas, sa trono po ninyo, Panginoon, upang ang pag-aaral namin ito ay maging blessing po sa lahat ng makikinig, manunood, at mag-aaral ng doctrine na about the biblical Trinitarianism. Kung ano po ba talaga ang dapat na paniwalaan ng tao so that magkaroon po sila ng siguradong stand na biblical. Kaya pagpalain po ninyo ngayong gabi ang lesson na aming pag-aaralan. In Jesus' name, Amen and Amen. So, maraming po salamat mga kapatid, at salamat po sa Panginoon. I thank God for the technology that we can use tonight upang tayo po ay makapag-fellowship sa pag-aaral ng kanyang mga salita. So sabi po ng salita ng Diyos, "But to us there is but one God." So nung nakaraang lesson, sa first lesson po natin, we have studied and we have tackled about the plurality of God. So tatandaan natin when we talk about God, ito pong God na ito ay Elohim. Nang ibig sabihin ay plural. Genesis chapter 1 verse 26 in our past lesson. So ngayon naman mga kapatid, aaralin natin itong tinatawag na the generality of God and the individuality of God. Yung pagtukoy sa individual na persons or deity ng pag-aaral na ito. By the way, ito po ay pag-aaral from Genesis to Revelation upang makita yung lahat ng mga verses na may one God or one Lord. So sa verse nating binasa, dalawa po ang one na inyong makikita. Okay? One God, the Father. So ibig sabihin po niyan, iisa lang, individuality. Iisa lang ang God na Father. Wala nang iba. Wala pong duplicate ang God the Father. Yun ang ibig sabihin. Of whom all things, and we in Him,
and one Lord Jesus Christ. Tingnan po ninyo. Iisa lang rin ang Lord Jesus Christ. Nang ibig sabihin, wala nang Lord Jesus Christ pa na duplicate. So, nag-iisa lang yung God the Son na nagkatawang tao. Yan ay ang Lord Jesus Christ. Dagdagan natin itong verse na ito. Tatlo ho ang tinawag na one sa Bible. 1 Corinthians chapter 12 verse 13, sabi rito, for by one Spirit, we are all baptized into one body, we be Jews or Gentiles, whether we be bound or free, and have been all made to drink into one Spirit. So, sino po yung one Spirit na ito? Ito po ay ang God the Holy Ghost. So, sa individuality, mga kapatid, ibig sabihin ng individuality is ganito. Isa lang ang God the Father, yun yung tinatawag na Father of Light, yun yung tinawag ni Jesus Christ na, My God, My God. Mayroon ding one Lord Jesus Christ. Sino itong one Lord Jesus Christ? Ito po yung God the Son, na nagkatawang tao, yun yung Matthew 1:21, yun yung Matthew 1, Matthew 1:21, and behold, a virgin shall be with child, and shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ito po yung John 1:1, na one Lord Jesus Christ na tumutukoy sa God the Son. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito po yung the Word was made flesh. Yun. So, ibig sabihin, nag-iisa lang yung God the Father. Individuality. Nag-iisa lang yung God the Son. Tapos, nag-iisa lang rin yung God the Holy Ghost. Wala nang iba. O hindi na pwedeng i-duplicate. So, tatlo yung individual na deity. Ang ibig sabihin, tingnan natin sa Bible, mga kapatid, yung mga verses na may one God and then one Lord. Okay? Titingnan natin kung ang tinutukoy ba o ang ibig bang sabihin nito ay individuality o generality. Ano yung generality, Pastor? Yun yung pag sinabi mong one God, tumutukoy na ito sa tatlo. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Kasi ang sinasabi niya is general. Ibig sabihin, the verse talks about Elohim, the uniplural God. Okay? Malachi chapter 2 verse 10. Sabi po ng Bible, have we not all one Father? Have not one God created us? Why do we deal treacherously every man against his brother by profaning and covenant or the covenant of our fathers? So, tingnan po ninyo, ano ba ang tinutukoy nito? Ito ba ay tumutukoy sa one na number? O ito ay tumutukoy sa generality? O ito ay tumutukoy dun sa mismong God the Father, God the Son, God the Holy Ghost na Elohim? Okay, look at the verse, kaibigan. Ang verse po ay nagsabi, have we not one God created us? Ayun, yun yung keyword. Ito daw yung one God na ito daw yung nag-create, lumalang sa tao. Ayun, balik ka doon sa Genesis 1:26. Oh, yung God na tinukoy doon, hindi yon one na number. Kasi nga yung nag-create, sabi ng nag-create na God, Elohim, let us make man in our image. Kaya ho nagkandalito-lito. Yung mga nag-i-interpret at nag-aaral ng doctrine ng Trinity or ng doctrine of God, kaya nga akala nila this is a contradiction. No, it is not a contradiction. God is not the author of confusion. Tatandaan po natin yan. So yung tinutukoy po pala rito na one God na create sa atin, hindi ho ito tumutukoy sa Ama lang. Hindi ho ito tumutukoy sa Anak lang. Hindi ho ito tumutukoy sa banal na Espiritu lang. Hindi ho.
tumutukoy ito doon sa Genesis 1:26 na yung God na tinutukoy niya na one God, Elohim yun. General term ang ibig sabihin. Okay? So kaya, marami pa pong mga verses. Titingnan natin kung ang tinutukoy ba individuality, anong ibig sabihin ng individuality. Minsan tumutukoy yan sa Father lang. Minsan tumutukoy yan sa God the Son lang, kay Jesus Christ. Minsan tumutukoy lang yan sa Holy Spirit, yung context niya. Okay? So yun yung individuality. Yung generality tumutukoy po sa kabuuan. Mark chapter 12, verse 32. And the scribe said unto him, Well, master, thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but He. So malinaw yan, sabi niya, there is one God, and there is none other but He. Okay? So, binanggit po yung one God, tapos sinabi doon, at wala nang iba pa, kundi siya lang. Okay? Sino po yung God na tinutukoy dito? Ang cross-reference po nito, kung meron kang Scofield Study Bible, nasa Deuteronomy 4 verse 35. Unto thee it was showed that thou mightest know that the Lord, He is God. There is none else beside Him. Ibig sabihin, ito po ay kinote galing doon na verse. Cross-reference niya yun. So sa Old Testament, sabi, yung God pala na ito na one God, ito pong God ay Lord. Capital L, capital O, capital R, capital D. Ito daw Lord na ito ay God. Okay? Kapatid, kaibigan, pag may nakita kang capital L, capital O, capital R, capital D sa yung English Bible, King James, galing yan sa Hebrew word tetragrammaton na YHVH. Na later on, nilagyan ng mga vowels, nilagyan ng A, I, I, O, O, ginawang Jehovah, yung iba ginawang Yahweh. Okay? So sabi diyan, kung ita-translate natin ito, the Jehovah, the YHVH, He is Elohim. So, tumutukoy ang kapatid sa generality of God. Kaya, hindi mo yan pwedeng gamitin na tumayo ka as a monotheist, as a oneness, as a Unitarian, as a universal God. No, you cannot use that. Kasi yung God na yan na nandyan sa Mark chapter 12 verse 32, kinuha yan sa Deuteronomy 4 verse 35. Nang ibig sabihin ng God na yan ay Lord. Kapag Lord, sabi niya, ang Lord na yan ay God, Elohim. Aralin ho natin yung original language para alam natin yung pinaka-meaning ng mga words. Kasi hindi ho original na English talaga yung pinanggalingan ng Bible. Ito po ay Hebrew. Ang New Testament ay Aramaic and Greek. So, dapat alam natin, may konti po tayong alam doon. Isa pang cross-reference niya ay 2 Samuel 7:22. Wherefore thou art great, O Lord God, for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears. Okay? So, wag kayong magtaka, pastor, mayroong ginamit na he, mayroong ginamit na ganyan. Kaya nga, dahil nga po, yung God na word is uni-plural. Uni-plural, ibig sabihin, singular in form, but plural in meaning. So, the Jehovah is Elohim. Kung doon sa 2 Samuel, ibig sabihin nun, Jehovah Elohim. So, ibig sabihin, hindi ho yun one na number. Kasi ang Elohim ay hindi po singular. Plural po.
Okay? Verse 29, atras po tayo, Mark chapter 12. Ito yung kanyang context. And Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Okay? Dahil New Testament po ito, yung Lord na isinulat dyan ay capital L, small o, small r, small d. Nanggaling po yan sa Adon or Adonai na Greek word. Okay? Yung God naman ay equivalent pa rin yan ng Elohim. Kasi equivalent yan ng Exodus 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yun po yung cross-reference niya, doon yan kinuha. So yung Deuteronomy 6 verse 4, the Jehovah our Elohim is one Jehovah. Yun pang ibig sabihin. Ang Jehovah na singular, kapag tiningnan mo siya ay Elohim. At yung Elohim na yan ay one Lord. Anong ibig sabihin ng one Lord? So, nandyan yung singular, plural, singular, plural. Alam nyo yung one, kapatid. Hindi God yung one. Yung one po, kapag nakita mo, mayroon niyang 3 biblical meaning. 3 biblical meaning. Yung word na one. Una is yung tinatawag na number. Okay? Number. Numerical. So, wala na ibang meaning ito. Ibig sabihin, isa. One. Number. Okay? Katulad nung sinabi kay Job. One that feareth God. Okay? Siya lang yung mag-isa na nag-stand out doon sa generation niya that he was a perfect man. He is the one that feareth God. Wala na pong duplicate si Job. Counting po 'yon, counting. Yung pangalawa po is yung tinatawag na one as quantity. So yung una, quality. Yung una is quantity. Yun yung one, counting number 1. Isa lang. Pagbibilang. Okay? Counting yon. Quantity ang tawag doon. Pangalawa is yung tinatawag na quality. Okay, ano yung quality? Position. Number 1. The best. Pinaka-mataas. Pinaka-number 1. Yun ang pangalawang meaning. Okay? Yung you are number 1 in the class. Okay? Pinaka. Sa lahat. Pinaka ka. Yung pinaka-mataas ka. Number 1. Position. Or quality. Yung pangatlo po is yung tinatawag na unity. Sa unity, kapatid, kaibigan, pwedeng dalawa, pwedeng maging isa, yung mag-asawa, pwedeng maging one flesh yun. Yung Trinity, yung God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, pwedeng maging one yun, unity. Genesis, yung mga tao, sobrang dami, but they are one. Okay? Kasi nga nag-unite sila. So, titingnan mo doon sa tatlo. Yung God, singular ba o plural yung God? Plural po ang God. So, yung one na makikita mo ay hindi yan magbibilang ka. Kung hindi yan tumutukoy, yung one, kung hindi yan tumutukoy sa individuality, kung generality ang sinasabi niyan, pwede yan tumukoy sa one. Kung individual, halimbawa, one God the Father. Wala ka nang magagawa dun. Patungkol talaga sa God the Father yon. One Lord Jesus Christ. Wala nang iba pa yun, si Jesus Christ na yun. One Spirit. Wala na. Pag dinagdagan mo yon, duplicate na yon. Kapag sinabi naman na one God created us, general po yon. Kaya sinabing one, kasi nga Elohim yung tinutukoy niya. Hindi ibig sabihin na isa lang, yung Father lang yung nag-create, yung si Jesus Christ lang yung nag-create, o yung Holy Spirit lang, hindi po. Kasi you will contradict principle. Tandaan mo ito, when we are studying doctrinal, dapat hindi ho tayo nagko-contradict sa isang principle. Dahil ang Diyos ay hindi author ng confusion. I-try nyo pong i-cross-examine itong pag-aaral na ito. You will know. Kaibigan, you will know. Kaya lang matatapang yung mga nagtuturo kasi hindi sila dumaan sa cross-examination. Na yung tinuturo nila may nagtatanong,
Kino-cross-examine yung bawat statement nila, kaya dadalang sila ng dada patungkol sa doctrine. Kasi nga, wala namang nagko-cross-examine eh. O, itong lesson na ito, ulit-ulitin yung panoorin, ulit-ulitin yung isulat yung mga verses, tapos intindihin nyo, i-cross-examine nyo, kung totoo ba o hindi. Ganun po gumawa ng doctrinal lesson. Hindi yung kukuha ka lang ng isang verse, tapos lahat na patatamaan mo na. Hindi o ganun. Hindi o ganun. Now, yung one God created us, Elohim po yun, generality. So, titingnan mo yung verse, kapag mayroong sinabing one God or one Lord, titingnan mo kung ang tinutukoy ba, context ito, yung tinatawag na context principle. Ang tinutukoy ba nito ay individuality? Or ang tinutukoy nito ay ang generality of God? So, kailangan mga kapatid, ay clear tayo dyan. Okay? Jump tayo sa iba pang verse. We'll go to John chapter 8, verse 41. Sabi po ng John chapter 8, verse 41, "Ye do the deeds of your father. Then said he to him, We be not born of fornication. We have one Father, even God." Ayun. Jesus said unto them, "If God were your Father, ye would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I myself, but He sent me." Kinakausap po ni Jesus Christ in this passage yung mga religious leaders. Alam nyo kung ano yung paniniwala nila? One Father, even God. Monotheist po ang mga elders. Monotheist itong mga scribes and Pharisees. Monotheist po sila. Unitarian, oneness, universal, God. Sabi ni Jesus Christ, kung talagang kayo ay totoong anak ng Ama, tumutukoy po sa God the Father, at kung talagang ang God nyo ay ang Ama, okay? Dapat mamahalin nyo ako kasi yung tumatanggap sa Ama ay tatanggap din sa Anak. Kung tunay nga tinatanggap mo na yung God the Father ay God mo, tatanggapin mo rin na yung God the Father na yan na God mo, meron din yang Diyos. Sino ang Diyos ng God the Father? Alam mo ba kung sino ang Diyos ng God the Father? Ang Diyos ng God the Father ay si Jesus Christ. Hebrews chapter 1 verse 8. "But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is forever and ever." Kung tumawag man si Jesus Christ sa Father na ang Father ay God niya, aba, ang Father tumawag din kay Jesus Christ na si Jesus Christ ay God niya. Hebrews chapter 1 verse 8. Kaya baka maling God yung sinasamba mo. Oo, baka maling God yung pinapanalanginan mo. Baka hindi yan yung Father. Kung yung Father na yan ay siya rin si Jesus Christ at si Jesus Christ siya rin yung banal na Espiritu, ang tawag dyan, Unitarianism. Hindi po Trinitarian yan. Kung itlog yan, oneness po yan. Kung wala ng God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, ang tawag dyan, monotheism. Hindi ang Trinity. If your doctrine about God is monotheism, oneness, Unitarian, and universalism God, wala na ho tayong pag-uusapan. Magrespeto na lang ho tayo sa isa't isa. Itong doctrine po na ito, para ho ito, na malaman ng mga Trinitarian kung ang stream ng kanilang pananampalataya ay traditional ba, the 1 in 3, the 3 in 1, or the triune God, yun ba o yung talagang biblical? Ito yung biblical. I-cross-examine nyo po yung mga verse dito. I challenge you. Kahit sino ka, i-cross-examine mo yung mga verse. Tingnan mo yung lesson mula sa lesson 1, lesson 2 hanggang 7 po ito. Tapos i-cross-examine mo. Pakinggan mo ulit-ulit yung explanation na ito. Para makita mo kung ito ba ay kasinungalingan
Ito ba ay unbiblical? Kasi ang bilis nating mag-judge, ang bilis nating mag-comment. Kung talagang naniniwala ka na ang doctrine na pinaniniwalaan mo sa Diyos ay siyang tama, subukan mo, wag mong papatayin yung panunood mo. Subukan mo, from lesson 1 hanggang lesson 7. Wag mong papatayin, wag kang aalis, papakinggan mo. Dahil pag pinakinggan mo ito, makikita mo na bulag ka. Bakit umayaw ka, umalis ka sa panunood? Kasi nakita mo Takot ka na baka makita mo yung pananampalataya mo ang layo. Tuloy ho tayo. So sabi ni Jesus Christ doon sa mga kausap niya, bakit hindi niyo ako tinatanggap? Kasi yung tunay na naniniwala sa God the Father, tatanggap yan sa God the Son. Yung tunay na naniniwala kay Jesus Christ, tatanggap yan na may God the Father. Kung hindi mo tatanggapin yun na magkaiba yung Father, magkaiba yung Son, magkaiba yung Holy Spirit, hindi ka Trinitarian. Baka akala mo lang yun. Akala mo lang. Yun ang delikado, kaibigan. Proceed po tayo. 1 Corinthians 8 verse 6. But unto us, there is but one God the Father. Iisa lang yung God the Father. Individuality ang tinutukoy. Hindi ibig sabihin na hindi na God si Jesus Christ. One Lord Jesus Christ. Isa lang ang Lord Jesus Christ. Kung may magdo-duplicate pa sa Kanya, yun ay bulaan na. And then, idagdag mo pa ang 1 Corinthians 12 verse 13. For by one Spirit, we are all baptized into one body. So, one God the Father, one Lord Jesus Christ, one Spirit. Ayan, lumilinaw na po ng konti. Yung one na yan, pwede yung individuality or generality. Silang tatlo yung tinutukoy kasi nga uniplural yung God. So, tatlo ang one. O mamaya may magko-comment or magsasabi na naman na grade 1 lang yung inabot natin, yung 1 plus 1 plus 1 equals 3. Daw yung ano natin. Kaibigan, hindi ho sinabi ng Bible na gamitin mo yung mathematics para intindihin mo ang Diyos. Sinabi ng Bible, search the scripture. Hindi ho search the internet. Ephesians 4 verse 6. One God and Father of all, who is above all, and through all, and you all. Ito yung ginagamit po kasi ng iba para sabihin na isa lang talaga ang God. Isabi po dyan napakalinaw, walang kama, wala po yung tuldok, walang separation. Sabi diyan, one God and Father. Sino 'yan? Kasi kung sasabihin mo na one God and Father 'yan, Father lang yung God. Nagkakamali ka, walang denial po diyan ng deity of the Lord Jesus Christ at walang denial ng deity of God the Holy Spirit. In fact, in verse number 7 sabi niya, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Oh, malinaw. Nasa taas, one God and Father. Alangan naman tutukoy po yun sa God the Son. Alangan naman tutukoy po yun sa kanino paman. So, individuality yung tinutukoy niya na yung God na yan ay yung Father. Pero tingnan mo sa baba, it doesn't deny the Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi ka maingat sa doktrina ito, at patitigasin mo yung puso mo, at paiiralin mo yung pride mo, maraming mga tao ang sasama sa iyo at dadalhin mo sila sa impyerno. Kaya maawa ka at mag-isip-isip ka. Kaibigan, maawa ka at mag-isip ka. Dito tayo sa pangalawa. The first is the one God and the one Lord. Punta ho tayo sa none like Him, none else beside me, no other gods. Ito kasi ginagamit din ng mga kulto ito
para sabihin na isa lang ang Diyos. Wala na, beside Him, wala nang iba pang Diyos. Kasi dinideny nila yung plurality of God. Yung first lesson. Kapag i-deny mo yung first lesson, you will never be a Trinitarian. Pag dininay mo yung plurality, yaring-yari ka na. Yaring-yari ka na, kaibigan. Exodus chapter 8 verse 10, I mean. And he said, tomorrow, and he said, be it according to thy word, that thou mayest know that there is none like unto the Lord our God. Ayun. There is none like unto the Lord our God. So ulit, Old Testament po ito. Yung Lord na sinabi, capital L, capital O, capital R, capital D. Yung God na sinabi, capital G, small o, small d. Elohim po. Kapag capital G, capital O, capital D, ang God na makita mo, ang ibig sabihin ng God na yan ay YHVH, Tetragrammaton, Jehovah or Yahweh. Pero kung ang makikita mo ay capital J, small o, small d, kung Old Testament yan, Elohim yan. Kung New Testament naman, Pastor, katumbas yan ng Elohim sa Old Testament. Okay? Pagka capital L, capital O, capital R, capital J, YHVH, Jehovah or Yahweh, Tetragrammaton. Kapag capital L, small o, small r, small d, Adon or Adonai. Okay? So, para may background ho tayo. So, ang pagkasabi po dito, there is none like unto the Lord our God. There is none like unto Jehovah, Yahweh, YHVH, our Elohim. So, generality po ang tinutukoy. Tumutukoy sa Elohim. Deuteronomy 4:35. Unto thee it was showed that thou mayest know that the Lord He is God, that Jehovah or Yahweh or YHVH, He is Elohim. There is none beside Him. Yun. So, malinaw yan, kapatid. Ganun din ang Deuteronomy 33:29. Para mabilis tayo, i-take note nyo na lang ito. Deuteronomy 4:39. Deuteronomy 33:26. 1 Samuel 2 verse 2. There is none holy as the Lord, for there is none beside thee, neither is there any rock like our God. Yun. Meron hong binanggit rito. Wala nang iba pang holy, wala nang iba pang katulad ng ating God na siya ay tinawag na rock. Okay? Sino yung rock na yan? Yung nagsabi na, Peter, upon this rock, I will build my church. Sino yung rock na yan? Ang rock na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. They drank of that spiritual rock. That rock was Christ. So yung one God na yan, na sinabi dyan na wala nang iba pang rock, yan po ay tumutukoy sa individuality of God na tumutukoy sa Eloah na God. Singular form po ito ng Elohim, Eloah, na tumutukoy kay Jesus Christ. Yan. Hindi yan ibig sabihin na si Jesus lang yung God. Katulad nung sinasabi ng iba. Ay, paano kung si Jesus lang yung God, mayroon siyang tinawag na God, yung Father. My God, why thou hast forsaken me? So, kakalabanin mo yung prinsipyong yon, mali yung doctrine na tinuturo mo, kasi mayroon kang prinsipyong kinalaban. Ganun po ang biblical hermeneutics. Precept upon precept, line upon line, verse by verse, word for word, context by context, ganun ang pag-aaral. So, sana po, wag maging close ang ating mind. 2 Samuel 7:22. Wherefore thou art great, O Lord God, Jehovah Elohim, for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard.
with our ears. Jehovah Elohim ulit. Generality. 1 Kings 8 verse 6. Okay, ito yung mga verse. None else beside thee. Okay, Deuteronomy 5 verse 7, no other gods. Isaiah 45, 14, 18, 21, 22. No other gods beside thee. Oh. Isaiah 46:9, no other gods beside thee. Joel 2 verse 27, no other God beside thee. Habakkuk 1 verse 12, no other God beside thee. 1 Chronicles 17:20, no other God beside thee. So, anong gagawin namin dyan, Pastor, sa mga verse na yan? Kayo na mismo ang bubukas doon sa mga verse na sinabi ko, i-replay nyo, ulitin nyo, ulit-ulitin nyo ito. Tapos titingnan nyo ang tinutukoy ba ay generality o tumutukoy sa individuality. Ang context ba nito ay patungkol sa Father? Ang context ba nito ay patungkol kay Jesus Christ? Ang context ba nito ay patungkol sa Holy Spirit? Individuality po ang tawag doon. Ito ba ay tumutukoy sa kabuuang God na Elohim? Generality po ang tawag doon. Kaya wag mong gagamitin sa mga Trinitarian yung word na one para sabihin na yung one na yan ay nagbibilang. Kasi nga, tatlo po ang biblical meaning ng word na one. Quantity, number, magbibilang ka. Quality, above all, pinakamataas. At unity, pagkakaisa. Yun po. Yung pangatlo, the Holy One of Israel. O alangan naman, wala na ho itong, lahat ng verse po nandito sa pangatlo, patungkol ho ito lahat kay Jesus Christ. Kasi siya lang ang Holy One of Israel. Holy One of Jacob, Holy One of God, Holy One of Israel. So anong mga verse na ito? Ito po ay individuality. Tatandaan mo, individuality. Ang tinutukoy nito ay si Jesus Christ. Walang duplicate si Jesus Christ. Psalm 71 verse 22. Holy One of Israel. Psalm 78 verse 41. Holy One of Israel. Psalm 86 verse 10. God alone. Okay? For thou art great and dost wondrous things. Thou art God alone. Teach me thy way, verse 11. I am reading Psalms 86, verse 11. Teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. I will praise thee, O Lord, my God, with all my heart. I will glorify thy name forevermore. For great is thy mercy towards me. Pag inatras mo yan pababa, inatras mo yan pataas, yan po ay tumutukoy kay Jesus Christ. Context principle. Okay? At saka pag nag-aral ka, kaibigan, pag nag-aral ka ng Holy One, kunin mo lahat ng Holy One from Genesis to Revelation. Ganon ang mag-aaral po ng Bible. Huwag yung kukuha ka lang ng isang verse, tapos iikot-ikot ka sa isang context, tapos yan lang yung aaralin mo. Hindi ko ganon. Hindi mo makukuha yung tinatawag na full counsel of the Word of God. At saka, hihilingin ko po sa inyo, mga kaibigan ko, mga pastor, huwag mong gawing doctrinal yung preaching mo kung ito ay practical. Ha? Huwag mong gawing doctrinal kung ito ay practical. Pag doctrinal, magturo ka ng doctrinal. Tapos hayaan mong i-cross-examine ng kapwa mo, pastor. Titingnan natin kung makakatayo yung doctrinal teaching mo. With cross-examination. Tatanungin ka sa lahat ng detalye ng sinabi mo. Ganon papasa ng thesis, kaibigan. Huwag yung gagamitin mo yung practical preaching mo to hurt doon sa mga doctrinal teaching. Huwag kang ganon. Huwag kang ganon. Magpalabas po kayo ng doctrinal statement na gigiba dito sa 7 approaches understanding the biblical Trinitarianism. Handa akong harapin yan. Magpalabas kayo.
and be willing to be cross-examined. Kasi, kawawa yung mga tao. Kawawa po yung mga tao. At ikaw, kawawa ka rin. Kawawa ka balang araw. Holy One of Israel. The Holy One of Jacob, Isaiah 29:23. O sino yan? Si Jesus Christ po yan. Kasi nga, He was born sa lions of Jacob. Ibig sabihin, in the bloodline of Jacob. So wala nang iba yan. The Holy One of Israel, Psalm 43 verse 3, Psalm 48 verse 17, the Holy One of Israel, Isaiah 48 verse 17, Isaiah 54 verse 5, the Holy One of Israel, Isaiah 55 verse 5, the Holy One of Israel, Jeremiah 51 verse 5, Holy One of Israel, Mark 1:24, Holy One of God, saying, let us alone. What have we do with thee? Thou Jesus of Nazareth, thou art come to destroy us? I know thee, that thou art the Holy One of God. Sino yan? Jesus of Nazareth, the Holy One of God. Luke 4:34, saying, let us alone. Ganun pa rin. What have we do with thee? Thou art Jesus of Nazareth. Art thou come to destroy us? I know thee. Who art thou? The Holy One of God. Si Jesus Christ po ang tinutukoy. Ito po yung maganda at masaya. Yung the only true God. Ginagamit po ito ng iba, yung rhetorical question na sinasabi nila, ilan ang nag-iisang tunay na Diyos? Yung mga ganon. Ilan ang nag-iisang tunay na Diyos? Ang sagot po ng Bible doon, dalawa. Dalawa ang nag-iisang tunay na Diyos. Jeremiah chapter 10 verse 10. But the Lord, He is the true God. He is the living God and everlasting King. At His wrath, the earth shall tremble, and the nation shall not be able to abide His indignation. Sino yung magro-rule? Forever and ever. And He shall rule with them with the rod of iron, and His kingdom is without end. Sino po yan? Si Jesus Christ po yan. His kingdom is forever and ever. Galing sa millennial kingdom, 1,000 years. Pagkatapos ay Gog and Magog. Pagkatapos ay mag-Great White Throne Judgment. Tapos ay magkakaroon ng renovation of the earth. New heaven and new earth. Nandun pa rin yung kingdom ni Jesus Christ. Kasi nga forever and ever. At the end po ng ating lesson ay magkakaroon tayo ng eschatology. Eschatology is the study of prophecy on the last things. Kung ano po yung last na mangyayari sa mundo. Sunod-sunod na mga events galing sa church age. The book of Revelation. So sana makarating ho tayo dyan sa lessons na yan. True God, only true God. So yung true God daw, living God. Yung kanyang kingdom is forever and ever. Si Jesus Christ po ang tinutukoy doon. 1 Thessalonians 1 verse 9. For they themselves show us what manner of entering we had unto you, and how ye turn to God from idols to serve the living and true God. Sino po yun? Buhay, tunay na Diyos. Ang Father buhay. Si Jesus Christ ay nabuhay, maguli, at He will reign and live forever and ever. He is the Alpha and Omega. He is Spirit, Pastor. He is the eternal Spirit.
Sino yung living God? Tatlo ang kilala ng Bible. Okay? Tatlo po ang kilala ng Bible na true and living God. Ito na. Yung talagang may one true God. Yung talagang verse na may the only true God. John 17 verse 3. John 17 verse 3. And this is life eternal, that we might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Ayun, ginagamit yun ng mga best friend natin. The only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Ito po ay tumutukoy kanino? Tumutukoy po yan sa God the Father. Kasi yung God daw na ito, na only true God, ay ito yung nagpadala, nag-send kay Jesus Christ. Ito yung God ng John 3:16. For God so loved the world that He gave, that He sent His only begotten Son. Whosoever believeth on Him. Yun po ang God the Father. Pero tingnan nyo, isa pang verse. 1 John 5:20. And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding that we may know Him. That is true. That we are in Him, that is true. Even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and life eternal. Sino po yung tinutukoy doon? Simula doon sa unang phrase hanggang sa last. Sino yung pinakamalapit doon sa this is the true God and life eternal? Dito na i-apply yung context kung sino yung pinakamalapit na pinag-uusapan. Yung pinakamalapit na pinag-uusapan, si Jesus Christ. Hindi rin ho ito contradiction sa Bible. Kasi nga po, sabi ng Ama, but unto the Son, He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. In conclusion, malapit na po tayo magtapos. In conclusion, mga kapatid, dito po sa lesson natin, sa ikalawang lesson na the individuality and generality of God. Kapag meron ka nakitang only true, none beside thee, none else, one God, one Lord, una titingnan mo yung individuality. Okay, from Genesis to Revelation po na makikita mo. Hanapin mo kung ito ba ay tumutukoy sa Ama, yung context, ito ba ay tumutukoy kay Jesus Christ, ito ba ay tumutukoy sa banal na Espiritu. Individuality yon. O di kaya generality, ito ay tumutukoy sa Elohim na God. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Kaya ho kaming Trinitarianism, yung kaming mga biblical Trinitarianism, hindi kami kumakanta na, to God's be the glory, to God's. Hindi ho namin kinakanta yon kasi pag sinabing to God be the glory, ang iniisip po naming mga Trinitarian, God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost na Elohim. Uniplural kasi ang God na kinikilala namin. Kaya wag mo yan ilalagay sa comment box below. Kasi mawawala ang respeto namin sa iyo. Tandaan mo, hindi ho doktor ang kaharap nyo. Albularyo lang kaharap nyo. Kaya, i-cross-examine nyo po. Titingnan nyo yung mga verse, kayo mismo yung mag-aaral ng mga verse na sinabi natin, tapos gagawin nyo yung individuality o generality ba, yung tinutukoy. Ganun ho aaralin ang salita ng Panginoon. I am not making this live broadcast to hurt you. Pero ito po ang purpose nito ay marinig ninyo ang side ng biblical Trinitarianism. Hindi ho tayo gumagamit ng komentary, hindi tayo gumagamit ng mga libro. Bible po ang ginagamit natin. Kaya wag nyo sasabihin na this is unbiblical. Sa lahat ba naman ng mga verses simula umpisa, nagbasa lang ho ako. Yung ginawa ko, binasa ko lang ho. So sana ito po'y makatulong, wag tayong maging one-sided.
Pangalawang lesson pa lang ho tayo bukas. Asahan ninyo yung pangatlong lesson. Within 1 week, tapusin ho natin yung doctrine of Biblical Trinitarianism. Nang tayo po ay makapunta na sa susunod. Ano yung susunod, Pastor? The doctrine of outer darkness na. Para mas masaya. Para mas maganda. Aralin natin from Genesis to Revelation, 7 approaches ulit para mas marami tayong matutunan. Okay, so salamat po mga kapatid. Nawa ay mag-aral po tayo. At nawa bukas po ang ating puso't isipan. Bago kayo humusga, magtanong kayo. Huwag kayong magtanong doon sa mga naririnig nyo. Magtanong kayo mismo doon sa tao. Magtanong kayo doon sa talagang nagtuturo at doon sa talagang tumatayo dyan sa doctrine na yan. Huwag kayong makikinig-kinig sa labas. Para hindi nyo ma-misjudge yung tao. So, ganun lang mga kapatid. Sa closing po natin, kung makita mo man ang video na ito at mapanood mo hanggang sa huli, ano ang pagkaintindi mo sa one? Individuality, generality, o number? Kung number ang pagkakita mo dito sa word na one, kapag idinugtong ito sa God, delikado ang kaluluwa mo. Delikado, nakakaawa ka. Delikado ka. Baka dahil dyan, maling Jesus yung natanggap mo. Maling Diyos ang pinaniwalaan mo. At matagal kang binulag. Kaya delikado ka. Alam mo ba kung gaano kahalaga ito? Acts 1:21. Yung repentance for salvation. Repentance toward God. Kung mali ang paniniwala mo sa Diyos, kung hindi ka kilala ni Kristo, hindi mo kilala yung Kristong tinanggap mo, kawawa ka. Baka sabihin sa'yo, I'll never know you. Have we not prophesied in thy name, and in thy name have done many wonderful works? Baka ito nakakatakot. Bandang huli, sasabihin sa'yo ng Panginoon, I'll never know you. Hindi kita kilala. Kasi hindi mo kilala yung Jesus na tinanggap mo. Kami kasi kilala namin yung Jesus na tinanggap namin. Sino yung Jesus na tinanggap namin? Yung pinadala ng God the Father. Yung Diyos anak nagkatawang tao. Yung ipinako, inilibing, nabuhay maguli. At ngayon, nakaupo sa right hand of the throne of God. Iba yung throne ng Father, iba yung throne ni Jesus Christ. Actuality of God po yan. Dadaan din tayo sa lesson na yan. Nakakaawa ka. Nakakaawa ka. Matakot ka. Kung pwede kang magsisi sa mali mong paniniwala patungkol sa Diyos, kung ikaw ay monotheist, kung ikaw ay oneness, kung ikaw ay Unitarian, kung ikaw ay universal God, kung unknown God, ang paniniwala mo, wala na yan, iris na yan sa langit, wala nang God the Father, wala nang God the Son, wala nang God the Holy Ghost, unknown God na. Patay ka sa impyerno. Kawawa ka. Anong gagawin ko, Pastor? Repentance toward God. Acts 20:21. Kung oneness ka, magsisi ka. Kung monotheist ka, magsisi ka. Kung Unitarian ka, magsisi ka. Kung universal, magsisi ka. Tanggapin mo ang God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Maawa ka sa kaluluwa mo. Maawa ka. Second lesson pa lang tayo, kapatid. Maawa ka. Kung nasaan ka man, kung nanonood ka man. Sana bago ka bawian ng buhay,
Aralin mo na to. Kasi, kawawa ka talaga. Hayaan mo, ipagpipray kita sa pag-close po natin. Tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, Panginoon, tunay nga po ng inyong mga salita ay sobrang talim. It is quick and powerful and sharper than to any edged sword. Amang banal, dakilang Diyos, dinadalangin ko po na sa pamamagitan ng broadcast na ito, maraming mga Baptist o maraming mga pananampalataya namin na mabukas po ang kanilang puso't isipan, na upang saliksikin po nilang maigi ang inyong mga salita. Hanggat may panahon pa po sila. Hanggat may buhay pa po sila. Kasi sayang lahat. Sayang lahat, Panginoon. Kung talagang may pagmamahal ka sa kanila, i-erase mo po ang kanilang pride. I-erase mo, Panginoon, yung kanilang confused knowledge. Tanggalin niyo po sa kanila, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, ang confusion. Bigyan niyo po sila ng heavenly wisdom. Diyos, banal na Espiritu, dinadalangin ko po sa inyo. Use this live broadcast as an instrument of salvation to those who are in confusion. In Jesus' name, amen and amen. Marami pong salamat mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay. And dito po sa Shepherds Independent Baptist Church, Hinubaan, we are praying na ito pong live broadcast na ito ay makatulong po sa inyo. We will respect whatever your response. At kung ano man ang iyong pananampalataya ay nire-respeto po natin yan. And we are praying and hoping that someday, ito pong mga truths na ito ay muli niyong babalikan. Muli niyong titingnan. Marami pong salamat. To God be the glory. At magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.